Biblia, tagsa-tagsa ka Biblia, o ablihi in the book of Proverbs. Proverbs, okay? Proverbs chapter 8, verse number 13. Okay, so the book of Proverbs, pasabot, practical advice for daily living. So, nindot ni basahon ng Proverbs. Okay, so, Proverbs chapter 8, verse number 13. So, Bisaya na diha. Kung Bisaya man imong Biblia or English, ato kanindunganon sa pagbasa. Okay? Nakita na si Iman. Okay, Proverbs chapter 8, verse number 13. Ready, go. Ang pagkahadlok kang Jehova maoy pagdumot sa dautan. Ang pagkagarbuso o pagkamapahitason o ang dautan nga dalan o ang mabinalad-aron nga bakba maoy akong ginadumtan. Let's pray. Precious loving Father, O God, salamat Ginoo nintak na sa kagabion. Salamat Ginoo sa kaayo nimo sa muntag sa tagsa nga kinabuhi. Salamat Lord sa mga Kristohanon nga imong gipaabot nining balay ti gumanan. Salamat Lord nga ikaw maayo kay Ginoo. Salamat Ginoo sa imong faithfulness sa among kinabuhi, O God. Until now kami nakapadayon sa pagsimba, pag-alagad, pagbuhat Ginoo alang sa imong buluhaton. Musa Lord, inintak na sa kagabion, ako Ginoo nagahangyo kanimo, nga ikaw Lord magapamuhat, taga ikaw kaalam Ginoo sa pagwali sa imong pulong, nasayod ka mahan, ang akong kahibalo limitado lamang. Musa Lord, nagkinahanglan ko sa tabang sumalang Espiritu Ginoo, nga diin ang imong pulong ugad, masabtan Ginoo sa simple ug yano nga pamaagi amahan, gikan sa bata hangtod sa hamto nga Kristohanon, ang imong pulong Ginoo ilang masabtan, ug dili kini mo labayng kawang Ginoo silang kasing-kasing unahuna. Unas tanan Lord, kami nangayog kapasayloanan sa among mga sala, nga ikaw Ginoo wala malipay o God. Cleanse us, O God, with the precious blood, nga giulak ni Kristo dito sa cross. Busa Lord, dinintak na sa kagabion, madlunga Ginoo ang buhat sa kaaway, nga makapadisturbo Ginoo sa pagpaminaw si mong pulong. Busa Lord, giklaim na ko ang akong kadaugan, diha lamang si mong ngalan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Makalingkod ka mo? Okay, well, ang uluhan karon sa mensahe, ninintak na sa kagabion, but before that, before na ko ihatag ang title, ato sang basahon in Ecclesiastes chapter 12, verse number 13. Ingon ang Biblia, kini mao ang katapusan. Okay? Kung imong lantawon ang nagsulat ni ining Ecclesiastes, pinaka-bright, pinakadato. Okay? Si Solomon, ug ingon siya, kini mao ang katapusan sa butang ug tanan nadungog na kahadluki ang Dios. Okay? So let us hear the conclusion of the whole matter. Tanan, na-experiencehan niya, kwarta, wealth, tanan. But ang conclusion, ingon siya, let us hear the conclusion of the whole matter. Kahadluki ang Dios, ug bantayi ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. Now, ninintak na sa kagabion, I hope and pray, nga kini nga lesson, kani nga itong pagkaisgutan karon, gikan sa pulong, mensahe sa Dios, ato ma-remind kini sa ato ang matag-usa kanato, even me. Okay, kita nga Kristohanon. Okay, so ang title sa itong pagkaisgutan, ninintak na sa kagabion, ang Kristohanon nga adunay pagkahadlok sa Dios. Ang Kristohanon nga adunay pagkahadlok sa Dios. Kung mag-isgot fear or kahadlok, kung atong lang taon sa Merriam-Webster Dictionary, but pasabot, it is an unpleasant, often strong emotion caused by anticipation or awareness of danger. So pagbati nimo ba nga, pagbati nimo, bati nga pagbati, sa imong anticipation ba, or sa kakuyaw ba, no, mahadlo ka nga mauni mahitabo, no? So mao na ibot pasabot na okay, or to be cautious, or to beware. No, pag ingong na beware of dogs. So mahadlok yung ka. Diba? Mahadlok ka musulod sa balay kay basin na ay iro. No? Pagbantay sa iro. No? Mahadlok ka. Ako na sa tinood lang, og iro lay hisgutan. Mahadlok sa iro kay kapilan ako na paakan og iro. No, mo nang og dai iro, di nagyo ko magalanganin og sulod, bahala na mo diha. Okay? So signifies to act with the reverence produced by holy fear. Okay? So, we're talking tonight, mahitungod sa kanang giingon diya nga holy fear. Dili nang hadlok ka og wakwak. Dili nang hadlok kag mabuyagan. Hadlok sa imong mamagpapa, no? Hadlok ka sa imong amo. Pero kini karon nga kahadlok sama sa kahadlok nga naa ni Noah.
In Hebrews 11 verse number 7, the Bible says, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, move with fear, prepared an ark to the saving of his house because of faith, and he was moved with fear. So that's why misunod siya sa unsay gisulti, gisugo sa Dios. Okay. Now, simply fearing the Lord has a strong connection to an obedience to God's will. Kung aduna kay kahadlok sa Dios, dili na lisod sa imuha ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Hello? Usa man ang kahadlok, pastor. Okay, the Bible says in Proverbs chapter 8 verse number 13 sa atong gibasa kaganiya, the fear of the Lord is to hate evil. Kabantay ka, di ba kung naa kay kahadlok sa tawo, maglikay gyud ka, nga dili ka makapasakit sa iya ha. O labi na kay amo, maglikay gyud ka nga, well, na usahay kita, mulikoy mga gamay, pero pag makikita kasi mong amo, di ba, maningkamot ka nga, magbuhat gyud ka, kay nahadlok ka, but pasabot anak nga kahadlok, nagrespeto ka niya. Okay? Nagrespeto ka niya, pero mabutan lang sa trabaho nato, kung naatay amo sa atong trabaho, tarungon nato. Amen? Kitarong nato kay naman naatay kahadlok, respeto ta sa atong amo. Okay? So sa Dios usab, the fear, ang pagkahadlok nato sa Dios, mao nang paglikay, pagdumot sa sala. Evil, pride, arrogancy, and the evil way, mga dautan nga mga pamagi, and the froward mouth, though I hate. Okay? O sa in verse number 13 in the book of Ecclesiastes chapter 12, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Even sa mga Israelites. Okay? In Deuteronomy chapter 10 verse number 12. And now, Israel, what doth the Lord thy God required of thee? Unsa may kinahanglan sa Dios? Unsa may gi-require sa Dios alang kaninyo? The Bible says, but to fear the Lord thy God. Salamat nga na ato diri karon. Pagpaila kina nga kita adunay kahadlok sa Dios. Adunay pagrespeto sa Dios. Amen? Unta wala ka mianhi diri tungod kay mahadlok kag madimiritan ka. Mianhi ka diri tungod kay nagrespeto ka sa Dios. Pati kay nang musimba lang ka. Well, midweek service is a part of our worship. Okay? So kung musimba ka, well, there's nothing wrong. Mas maayo maning ma-appeal tag midweek service. Kay try atong i-imagine ba. Kaya ka Domingo, tibok simana bugno ba ni? Bugno sa unod, bugno sa kalibutan, bugno sa yawa. No, salamat na nakaabot ta diri. Recharge na pud ta. Kaya di ta mapil midweek service na nagdomingo manang huy-huy kay tong ubaga. Hello? Okay, padayon ta. But to fear the Lord thy God. Okay? Timailhan. Now, na mga timailhan, even the Bible kasulti, na mga timailhan, sa tawo nga walay kahadlok sa Dios ug pagkangilngig gayud even sa Bible kung say gisulti. Okay, now ingon ang Biblia, Romans chapter 3 verse number 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Kabantay ka karon ang mga tawo kung magdala tag Biblia, mga hadlok. Mga hadlok agdahon ni simba dili. Pero party, okay na. Suko pag di-invite on. Pero simba. Di ba? Verse number 12, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good. No, not one. Their throat is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of apes is under their lips. Niya muna, di ba ang mga tao karon grabe kung ang pamalikas palandaan. Mga pagpasipala, bisang gali sa kanta. Napagaling kanta nga, ang impierno gipadako. Apagay kanta nga binuangan lang ang Dios. Kahadlo ka na. Mo nang mga young people, be careful sa inyong ginapaminaw. Mo nang inyong cellphone unta walay mga worldly songs diha.
Ano yung uban siguro no, gapahidsit-hidsit lang, pero ang gana-ana. I believe. Dili kita na naadiri nga naapag yun siguro dari uban ba nga, naapag yung mga wordless songs. Kung naa kay kahadlok sa Dios, kung garespeto ka sa Dios, wala na. Wa man kabalo si pastor, wa man kabalo ang manager, leader, pero kung nagrespeto ka sa Dios, wala na. Ang uban siguro, pag makaslide sa cellphone, wow, wala mo ato pag yun sa lain ng mga, wa man tuod na kakita, bisa pag dito ka sa suok, man loveth darkness. Unang magpangit-ngit. Dito rin magbumuhat og mga milagro. Pero wa kakabalo, ngayon ay Diyos naglantaw. Proverbs 15:3, the eyes of the Lord are on every place, beholding the evil and the good. Unta masabta nato ni karon ninintak na sa kagabion. Mao ni nindot nga kinaiya nga dapat i-develop nato ang pagbaton o pagkahadlok sa Dios. Buot pasabot naa kay respeto sa Ginoo. Amen. Next, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. There is no fear of God before their eyes. Don't you know, ang believers, wag gid na sila care about sa Dios. Wag gid na sila, wala gid na sila gauna-huna para sa Ginoo. Ang ilang una-una puros ra gyud sa ilang kaugalingon. Puros ra gyud sa ilang kaugalingon. Okay? Fearing the Lord means to be in awe of His holiness, to give Him complete reverence and to honor Him as the God of great glory. No, ang pagkahadlok sa Dios, buot pasabot niini, naa kay pagrespeto o gi-honor nimo ang Ginoo nga giila nimo siya nga siya may Dios sa tanang Dios, gamahanan siya nga Dios, ug siya may Dios nga imong gialagaran. Okay? For example, when God revealed Himself to the Israelites at Mount Sinai through thunder and lightning. Okay? I hope nakuha ito story. With a thick cloud over the mountain and a very loud trumpet blast, ang gibati sa mga Israelites, they trembled, nagkurog sila sa kahadlok. Okay? Nagkurog sila sa kahadlok. Now, naay mga klase-klase nga kahadlok karon atong pag-isgutan, no? Before ta sa punto, ato sa ning isgutan. Okay, kinds of fear. Number 1, kaning gitawag na tog holy fear. Buot pasabot na it is a love and respect for the majesty and holiness of God. Mao ni atong i-develop. No? Kahadlok diha sa Ginoo. Buot pasabot, gugma og pagrespeto nimo diha sa Dios. Hello? Okay. Pareha ni Abraham, okay? And Abraham said, because I thought surely the fear of God is not in this place, and they will slay for my wife's sake. In Acts chapter 9, verse number 31, walking in the fear of the Lord. Sumao ni ang mga Kristohanon throughout sa Judea, Galilee, and Samaria. So the fear of the Lord, palayo ko sa next slide, the fear of the Lord enables man ang pagkahadlok nimo sa Dios, muhimo ka na nimo, mutugot ka na nimo, nga nagrespeto ka sa mga kagamhanan. Hello? The fear of the Lord enables man to respect God's authority. We cannot say nga nahadlok ka sa Ginoo, pero sa mga tao nga gibutang diri sa simbahan wa kay respeto. Hello? Lord, nagrespeto ko nimo Ginoo. Na ako'y kahadlok nimo Ginoo. Pero sa panggobyerno di ka mo sunod. Ibutang ba na sila sa Diyos, amen? In fact, the Bible says, obey them. Ato silang sundon. Matikin ang Kristohanon nga manggisupakon sa balaod. Pag ingog kurpyo, ay nala pagsuroy-suroy diha. Kasuroy-suroy pa yung kanya, kadala pa yung kagnungnik. Kasok-sok pa yung kaglapad sa imong bulsa. Okay?
The fear of the Lord enables man to obey God's commandments. Amen? The fear of the Lord turn from evil. The fear of the Lord pursue through holiness. That's why the Bible says, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. That is holy fear. Amen? Love and respect diha sa Diyos. Okay? And number 2, the fear of unforgiven sin. This is the fear of the guilt of sin. Isa may example niya na. Example si Adan. Sa diha nga nakakomitar siya og sala. In Genesis chapter 3 verse number 10. And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. No? Nahadlok siya sa Dios kay nakita niya nakasala siya, nasupak niya ang sugo balaod sa Dios. Unang gatago-tago siya kay nakabalo siya nga hubo siya. Oh? Unang nga Kristohanon na magkita sala nga nabuhat. Dapat mahadlok ta. Questionable kin nang nakakomitar kag sala. Nya para murag okay lang, murag wala lang. Palugog tubig. Yes. Tubig. Ito sa kong asawa. Murag namalhan na. Okay. Felix, next. Felix fear of unforgiven sin as he heard Paul preach. Okay. Acts 24:25. And as he reasoned out of righteousness, temperance and judgment to come, Felix trembled. Okay, nagkurog siya, and he answered, Go thy way, for this time when I have a convenient season, I will call for thee. So this is the time when Paul preached. Oh, si Felix nagkurog, naadlok siya. And then man who reject the preaching of the gospel. Unsa gingon sa Bible in Hebrews chapter 10, verse number 27. The Bible says, apan usa katinuod nga makahadlok nga paabot sa paghukom og nagadilaab nga kaligutgot nga muut-ut sa mga kaaway. Next verse. Okay? Siya nga mibiay-biay sa balaod ni Moses na matay nga walay kaluoy ilalom sa duha o tulo ka saksi. In verse number 29, sa unsa ka mas masakit nga silot nga gidahom ninyo sa paghahuna-unaon nga takos kinsan nagtamak sa anak sa Dios ug nag-isip sa dugo sa pakigsabot. Okay, ambak ta sa verse number 31. Okay. Usa kini ka makahadlok nga butang nga mahulog ngadto sa mga kamot sa buhi nga Dios. Mao kana ang kahadlok nga bation sa tawo, the time nga hukman sa Dios kining kalibutan sa diha nga ilang gireject si Kristo isip ilang personal ug bugto nga manluluwas. Time will come, mubalik ang Dios ug pagahukman niya ang mga tao. Ano subok kayo pamalandungon kung ikaw karon nga wala pagyud ka siguro sa imong kaluwasan. Timan kini nga bersikulo. Usa kini ka makahadlok nga butang nga mahulog ngadto sa mga kamot sa buhi nga Dios. I believe, hindi ka matay ni mo, impierno ka. Impierno. Di lalim na. Next, the fear of judgment at Christ's second coming. Okay. And then number 4, the fear of man. Unsa man na, pastor? Proper respect for those in authority. That's why the Bible says in 1 Peter chapter 2, verse number 18, servants, be subject to your masters with all trembling. Okay. Basta na ito ni. Number 5, coward, no? Or timid. Unsa man na, pastor? It is an emotion, experience in anticipation of some specific pain or danger. Kanang talawan kay ka ba? No? Kanang bitang mahadlok kag apelan ni diri kanang mahadlok og hadlok ka mulakaw gabi. Atoy diha natulog sa Bible school. Dakong tao. Namukaw siya, tunga-tunga sa gabi, namukaw siya, nangutana siya siyang dapad. Brad, di ka mangihi, Brad.
Magpakuyog pa, pagkadako nimo magpakuyog ba ka? May pagkatalawan. Uy, ang taon. Oh, masig naapan nato diri ba? Pastor, di magyumalikayan pastor, amo atunga-tunga man sa lasang. Ala pagpahalatag hadlo ka katakanta lang ko kay dagtugad bidaglaw re. Okay, ug di ka mag uno-naon nimo makita kag hadlo ka ay binuangan ka na yung silingan. Daan kag lukay. Karatay din kag dagan. Pag abot sa balay, giatake. Mo'y kamatian. Una nga, alam ko papakalatapod. Kanta lang kung kag, the fight is on. Oh, fight yung dagan. Okay, the Bible says, 2 Timothy chapter 1, verse number 7, for God hath not given us the spirit of fear. Amen? Okay. In John 14, verse number 27, peace I live with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So, people who feared the Lord. May mga tao nga nahadlok sa Ginoo, example sa Bible. Okay, number 1, godly woman. Okay, mga babae, paminaw. Proverbs 31, verse number 30. Favor is deceitful, and beauty is vain. Kamu bitaw mga babae, no? Kung concern, well, there's nothing wrong kung grabe kayo mo nakanod-nod sa inyong nawong. Usahay daw kayo pa kayo maugkat sa amin. May manay mga laki, kung makahapay lang, makabutang lang nagpamada sa ubuhok, paits na. Maka-spray lang daw ni, paits na. Kami sa unab, nagsulod simbahan, maumarog yung baho. Daw ni, fashion. Oh, parayara. No? Pero don't you know, the Bible says, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Amen? Babae nga adunay kahadlok sa Ginoo. Wow, pagkanindot yan na, oy. Concerned ka ba? Oh, may what may sayo pa niya na, no? Pero ang mas importante ba na kay kahadlok sa Ginoo? Amen? Ano ipangita sa Ginoo, eh? Jonah. Okay, Jonah. Next, Jonah. Jonah chapter 1, verse number 9. And he said unto them, I am an Hebrew, and I fear the Lord. Next, number 3, Joseph. This do I unlive, for I fear God. No? Sa temptation nga miabot ni Joseph, ano nakaresist man siya? Tungod kay nag-anaa siya kahadlok sa Ginoo. Kung ay temptation nga maabot sa itong kinabuhi, kung naa kay kahadlok sa Ginoo, makaresista. Naunao yun na ito, na Diyos. Okay? Next. Ato na yung paspason, kaya wala pa sa first point. Okay. Job. Si Job. Then Satan answered the Lord and said, doth Job fear God for naught? Next, Obadiah. Now Obadiah feared the Lord greatly. Okay? So point number 1, unsa ba ang pagkahadlok sa Dios? Unsa man din ang pagkahadlok sa Dios? Ganong dapat naaaman nato ni? Ganong dapat i-develop man nato ni sa atong Kristohanon nga kinabuhi? Okay? So in verse number 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Okay. Letter A, it is the beginning of wisdom. What is wisdom? It is the ability to think and act. Wala mga Kristohanon, labi ng mga young people, why wisdom? Wala man. Kabalo nga sayop, ibuhat. Pero kung na kay wisdom, hindi maayuda. Di na ako ni, likayan ako ni. Likayan ako ni, di maayuda. Likayan ako ni. Okay. The ability to think and act using knowledge, experience, understanding, common sense, and insights. So scriptural knowledge, this is because true spiritual knowledge is only granted to those who fear the Lord. Amen? In Proverbs chapter 9, verse number 9, give instruction to a wise man and he will be yet wiser. Kani bitaw na ikahadlok bitaw sa Ginoo. Kung tudluan, maminaw. Kung kasabaan, di magdumot. Yes. Pero kanay bitang wagi kahadlok sa Dios. Kung istoryahan, mura po kag sikinsa.
Sa man naibalaan na gyud nimo tanan. Kung kasab-an, antay lang ka. Kinsa to'y kasulti. Kinsa to'y kasumbong. May balaan lagi na ko to, kinsa to'y kasumbong. Sige lang. Hello? Teach a just man, and he will increase in learning. Amen? Uy, idaran ako, tudluan lang kong bata. Pasalamat ta, kaya ibetanan na ibalaan na to. Ibetanan. Nabay naani mo, nga wala niya. Napoy naan niya, nga wala na to. Walang pasalamat ha. Amen? Kung na mo tudlo na to. That's why the fruit of wisdom is Christ-likeness. Next slide please. Peace, humility, and love. And the root of it is faith in Christ as the manifested wisdom of God. In Proverbs chapter 9 and verse number 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the instruction of wisdom. Oh, the fear of the Lord, that is wisdom. Kristohanon, if you want wisdom, pagbaton og kahadlok sa Ginoo. O na. O dili ito na, bisang magpila ka libro. O? Bisang pagpila na ka libro, baka ka na niya mabasahon ng libro. Pero kung wa kay kahadlok sa Ginoo, ay, silas. Kung saon nga makabaton kita og wisdom, pagbaton og pagkahadlok sa Ginoo. Because the Bible says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen? And then, letter B, liyara sa oras, no? Letter B, it motivates people to holiness. Kung magbaton bitaw tag pagkahadlok sa Dios, no? So dili ni kahadlok ha, kanang mudagan ka tungod sa imong kahadlok, kanang kakita kag balbal buot pasabot, imong gugma og pagrespeto sa Dios. Okay. So in verse number 7, Proverbs chapter 3, be not wise in thine own eyes, fear the Lord and depart from evil. Bisan pag naay mo dalit nimo, oy, kung naa kay respeto o kahadlok sa Ginoo, palayo gyud ka. Palayo gyud ka. Kung naa kay barkada, kaila, higala nga modala nimo bitaw ka sa kalaglagan, palayo diha, ayaw sunod. Kung naa kay kahadlok sa Ginoo, ayaw diha. Because the Bible says the fear of the Lord depart from evil. Amen? It motivates people to holiness. Proverbs 16 verse number 6. Dakan kita mga verse 3. Okay? By mercy and truth iniquity is purged, and by the fear of the Lord men depart from evil. Anong sayon ra kay ta mo buhat og sala tungod kay wa tay respeto pagkahadlok sa Ginoo. That's the truth. That's the truth. Next slide please. If you are struggling with sin, examine your attitude towards heaven. Nahadlok ka ba sa Dios aron makapahimuot kaniya bisan kung walay tawo nga nagtan-aw? Hello. It motivates people to holiness by serving the Lord with fear. Next slide please. By serving the Lord with fear. The Bible says, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Amen? Kung nagalagad ka sa Dios, pagbaton og pagkahadlok diha, respetuho ang Ginoo. Dios, ang gilagaran nimo Dios, tinuod ubuhi ang Dios. Amen? As we serve the Lord with fear. Pagrespeto. Amen? Unta wala ka ni alagad kay napugos lang ka sa tungod kay nangalagad ka tungod sa tawo. Unta mi alagad ka tungod sa Dios. Busa pagbaton og pagkahadlok sa Ginoo. And then it motivates people to holiness by walking in His ways. Amen? So blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. And then number 3, ato ni paspason, give audience or listen to preaching of God's word. Amen? Kung pag-ari simbahan, ay maminaw kita. Amen? Kung nagrespeto ka sa Dios, nakakahadlok sa Ginoo, every preaching of the word, maminaw. Yeah, Bible. Acts 13 verse number 16. Then Paul stood up and beckoning with his hand said, yaw mo na, gawali, gasulti si Paul, napagay paana-ana sa kamot. Men of Israel, and ye that fear God, give audience. Kung naa kay kahadlok sa Dios, kung nata sa simbahan, maminaw. Bisag lami kay katulog, ay, paminaw.
Kaya ang uban, natulog naman. Basta dahil na yung tapan. Pastor, nagpiyong-piyong man, pero naminaw, bitahan na lang na, pero kanig yung nagbuka, pero natulog. Ako, yawa na, no? Nagbuka ang mata, pero ang nahuna, layo kayo. Mura taan nagkatong duha ka manag-amigo, nga ang usa ka amigo niya, nanikop. Ang usa ka amigo niya, ninsimba. Ang iyang amigo nga naasimbahan, ang unahuna, naas pantat. Haluan. Nagisikop siyang amigo. Pero ang amigo po ka nanikop, ang unahuna, naas wali. O itong nahitabo, ang isa ka amigo niya nanikop, way kuha, kaya ang unahuna, wali. Yang maigo po ka naminaw, papoy na sabtan, kaya ang unahuna, haluan. Basig na andri ba, ikaw ri, ano una na to, haluan. Murag katawan ano, pero tinuod. Okay, letter C. Unsa ba ang pagkahadlok sa Dios? It prolongs life. Amen? It prolongs life. The fear of the Lord, verse number 27, Proverbs chapter 10, the fear of the Lord prolongeth days. Masayaw pag yun ang Bible. Dili, oy. Muna ngayong mga young people, pagbaton lang yun magpagkahadlok sa Ginoo, aron mo taas ang atong kinabuhi. Nga naman, pastor, okay, approximately 60% of human illnesses can be traced directly, no? Kasagaran, no? 60% ba? Sa mga sakit sa mga tao, nakuha sa, unsuman, kahadlok, no? Kanabitang mahadlok ka, na inigtapos bulan, no, mahadlok ka nga, na manuktok siyang balay, kabasig maningilan ni, or kagool, no, makakuha binig sakit ng sikitag kagool, envy, sige kagkasina, makakus nagsakit. Naman mo nang ubantay ta, resentment, guilt, hatred, kung naa kay gidumtan, ay, mamatay tag sayo. Yes, mamatay tag sayo. Tinood na. Unang kung daghan mong gidumtan, ihapa na lang ninyo inyong adlaw. Bitaw, kung sige ka kagool, patay. No? Mauna, dungagan pagyod sa imong pagsigig, inom, o makahubog. O sa may magkuha na, pastor, cirrhosis. Sakit sa atay. Sige pagkakagool nimo, at to pagkasindahan, inom ka patay. Di ka magdugay diha. Unsa pagit pastor? Tabako. Gool pa ka, problema sa pamilya, lagan pagkagyo na, bulagan ka kuyab, sige pagkakpanigarilyo. Unsa may makuha nimo? Emphysema, cancer, heart disease. Ay, nagtutag maayo nagdangatan ng sigarilyo. Dili, uy. Na ako'y uyuan, ay nung tutingon sa tanako, ingon siya, dong, salamat na gyud ko, kay na ako'y bisyo, kay na ako'y sakit sa baga. Kay kung wala pa ko'y bisyo, kanina kong sigarilyo, salamat ko, kay ang nicotine may nagunit sa akong baga. Hala ka. Kaya kung gidesign bitaw sa Ginoo nga manigarilyo, tanan ni panghaw tong ulo eh. Oh? Dungagan pagyud sa immoralidad. Muna na yung mga sakit nga makuha nga AIDS. We can see that a life lived in the fear of the Lord with obedience to His word will result in as much healthier existence. Amen? Kita na to ba? Kung naa kay kahadlok sa Ginoo bitaw, sa mga kaguol, malikay. Wala, di mo yung malikayan. Pero salamat na natay Ginoong kaduolan. Di ba? Atay refuge ba? Unya, dili lang kay kana, malikay pa yung kasbisyo. Unya, itandi na to be, asay masilti. Ha? Asay masilti, katong tao nga way kahadlok sa Dios, nga sigilag kaguol, sigdumot,
Dungagan pa si inom, dungagan pa si grilyo, or katong Kristohano nga naay kahadlok, nalikay sa pagpakasala, naglikay sa inom, naglikay sa bisyo, asa masilti? The fear of the Lord prolongeth days. Di masayop ang Biblia. Kaya kani atong dagway, kung nagpabilin po ta sa pagpakasala karon, ay, wag yo'y gloring makita sa itong mga dagway. 20 anyos pa, pero ang edad, ang dagway, mura nagsaysinta. O, ni maila ni mga tao rin, mga bisyoso, ha? Bata pa, meron gawang na Ginoo. Pero kaning naikahadlok sa Ginoo, idara na, pero wow, ang glory sa Dios makita. Nga luman na ay kahadlok sa Ginoo. Tawa ni mong tapad. Pila pangutan at pila edad. Pero brad, murag guwang-guwang na makinahong, brad. Ay lang basis na. Kaya murag makaingaw dyan kag sintanan eh. Pag malapas na si lifespan sa tao, sa Biblia nga, Psalm 90, verse number 10. Four score. Hapit na yun. Ugma siguro, kwao na kasi Ginoo. Hello? Pindot na ay. Mao ni dapat i-develop na to. No? Kahadlok sa Dios. Kahadlok. Pagrespeto sa Dios. Amen? Next. It produces a sense of security. Sabot niya na. In Proverbs 14 verse number 26. In the fear of the Lord is strong confidence, and His children shall have a place of refuge. Diba kung nakakahadlok sa Ginoo pagpaminaw ni mo, today, Sunday, well, confidence kay ka nga mo adto ka simbahan. Kaya nga naman, it is a place of refuge. Wow! Pero wa kay kahadlok sa Ginoo bitaw. Ay, moadto ka dito sa lahi imong giadtuan sa adlong Domingo, ay peligro na nga kinabuhi na. Dili na mo ikabubuton sa Ginoo nimo. Nang bisita ka karon naa ka diri, wa gyud ka nasayop kuno naa ka diri. Kabubuto na sa Ginoo mo ni pinakanindot nga lugar nga gianhian nimo, simbahan. Kaya ang uban ni adtos bulangan, pagkataod-taod na bulubaan, dito na sa tambalanan. Pero ikaw nga na simbahan, the Bible says, you have strong confidence. Kalmado ka. Oh, simbahan gini ko atuan ron. Wow. That His children shall have a place of refuge. Proverbs 14:27. The fear of the Lord, okay? No? The fear of the Lord is the fountain of life, to depart from the snares of death. O nagkasagaran no, mga litag tas yawa. Kaya naman, patay kahadlok sa Ginoo. Nailitag ang yawa, wag yun da. Permintit ang litag. Perminting litag. Tagag permintis litag. No, ang Kristohanon nga doon ay kahadlok sa Dios, malikay sa mga litag sa yawa. Amen? And then letter E, it brings blessings. It brings great blessings. Amen? Ang pagkahadlok, ay 5 minutes, ang pagkahadlok sa Dios, gadala og dagkong panalangin. Amen? Unsa ba ang pagkahadlok sa Dios? It is the beginning of wisdom. It motivates people to holiness. It prolongs life. It produces a sense of security. It brings great blessings. Proverbs 22, verse number 4. Recommend, I have no time. First point na ta. No, i-assignment na lang nato ning uban. Tulo man assignment na nato ni. Ingon na Bible, by humility and the fear of the Lord are, unsa man, riches, honor, and life. Kung gusto kang madato, kadloki lang ang Ginoo. Nga naman, pastor, may gisulti sa Biblia. May gisulti sa Biblia. Pastor, naman ko na, pastor, pero pa man ko madato, pastor, magbinuang ng tani, pastor, wala talang po, dahil lang po pagdali. Kaya daghang nagdali, nga pandol, diba, magdali ka, dos mo inong ka, wala talang good. Hindi lang tamo apil ng mga dili iya sa Ginoo. No? By humility and the fear of the Lord are riches and honor.
Last verse, apas pa nako. Proverbs 19:23. The fear of the Lord tendeth to life, and that hath it shall abide satisfied. There's satisfaction kung magbaton tag pagkahadlok, pagrespeto sa Dios. Kung sa inaani mo karon, satisfied ka. Pasalamat na, magkaton ka sa pagkakontento ba? Okay? And shall not be visited with evil. Kahadlok ka nang madtos yung balay dautan, bisita. Pagtok-tok niyo, malipay ta, pastor niyo, nindutan niya. Ang kuya, unang evil ba dautan, bisita sa balay, kahadlok na, oy. Unang magbaton kita kahadlok sa Ginoo. Unta, kini nga kinaiya, dapat i-develop na to. So siyo na to atong kasing-kasing karon. Lord, naabanin ako. Lord, kompleto ba ni? Lord, naabag ko kahadlok, or basin ang kaning kahadlok na ko karon, kahadlok ko tao na si balbal. Huwag kay kahadlok sa Ginoo. The fear of the Lord, bot pasabot, your love and respect diha sa Dios. Og makita na siya on how we obey sa kabubuton og unsay gisulti sa Bible. Amen? I hope tonight natin nasabtan sa mensahe sa pulong sa Dios. Amen? So diron tataman, magpray ta, Lord, salamat Ginoo sa imong pulong, nagpahinomdom ka namo. Praying, O God, adi nang imong pulong Ginoo mo grow kito sama sa usa ka liso amahan. Kanunay magpahinomdom ka namo that every day sa among kinabuhi kami magbaton og pagkahadlok diha kanimo amahan. Gugma, pagrespeto diha kanimo. Kay nasayod mi amahan nga ang imong mga mata naa kanunay ka namo bisan asa kami amahan nasayod kas tanan. So Lord, tagay mi kusog amahan matag adlaw sa among kinabuhi. Ka magablas sa magpadayon karon, ka magapanalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.